Magandang umaga mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating weather update or yung ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Paolo. Kagabi, ng alas 6 ng hapon ay pumasok na ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure na minomonitor natin nung mga nakaraang araw. And then, kaninang umaga, alas 8, ay tuluyan na ito na naging bagyo. At binigyan nga po natin ito ng local name na Paolo. Sa kasalukuyan, itong si Bagyong Paolo ay nasa 805 kilometers east ng southern Luzon. At ito ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers per hour, malapit sa mata o dun mismo sa eye wall niya, malapit sa sentro ng bagyo, at pagbugso o bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nito na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pakanluran sa kasalukuyan sa bilis na 25 kilometers per hour. May kabilisan po ito dahil masasabi natin na mabagal yung bagyo kapag 10 kilometers per hour or slower pa. At bukod nga po dito kay Bagyong Paolo ay nakakaapekto pa rin sa atin itong easterlies or yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. And yes po, hindi nakakaapekto sa atin yung habagat. At yung epekto nitong easterlies, isa po ito sa mga senyales na papunta na tayo dito sa transition from habagat and then transition papunta sa amihan. Pero magfo-focus po tayo dito kay Bagyong Paolo. By the way, nakaranas po yung ng lindol yung ating mga kababayan dito sa Cebu, lalo na sa northern part ng Cebu, na umabot ng 6.9 magnitude. At ang forecast po natin dito for today ay magiging maulap at nandun pa rin yung chance ng mga pag-ulan, pero bukas ay magiging maulap pa rin pero sa northern part na lang. And then sa central and southern part ay magiging bawas na yung mga kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan. Hanggang sa susunod na 3 araw hanggang Sunday ay magiging bawas na yung mga kaulapan at yung mga pag-ulan na posibleng makaapekto sa atin, lalo na tayo po ay nasa recovery phase nitong aftermath nitong lindol. At para po sa ating forecast track patungkol dito kay Bagyong Paolo, sa kasalukuyan ito ay nananatiling tropical depression. Pero bukas ng umaga, nakikita natin na mas mag-intensify pa ito o mas lalakas pa into tropical storm. At habang papalapit ito sa ating bansa, nakikita natin na sa ating analysis na ito ay mas lalakas pa, mag-intensify pa into severe tropical storm. At kapag ito po ay severe tropical storm, signal number 3, yung pinakamataas, hindi rin natin niro-ruled out, hindi rin natin inaalis yung posibilidad na umabot ito sa typhoon category bago mag-landfall. At pag ganun po yung nangyari, ay signal number 4, yung pinakamataas na i-raise natin. Dito po yung landfall point po na sa kasalukuyan track natin ay dito sa Aurora at sa baba ng Isabela, pero posible pa po ito na magbago, kaya manatili po tayo na updated sa ilalabas ng Pag-asa na update. So ito po yung cone of probability, ibig sabihin posible na yung track, ito po yung nasa gitna, yan po yung main track niya sa kasalukuyan, pero pwede pa po yan magbago, bahagyang bumaba or bahagya pang tumaas. At katulad nung nangyari kay Opong, meron din pong high pressure area ngayon dito sa southeastern part ng China na pwedeng tumulak pababa dito kay Bagyong Paolo. Kaya posible pa na mas bumaba yung track nitong si Bagyong Paolo. Also, dahil may kabilisan po itong si Bagyong Paolo, by Saturday morning ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At yung landfall time, na yung oras na ito ay posible mag-landfall ay Friday morning or afternoon. So, ibig sabihin po nito, sa Friday po, pinakamakakaapekto sa atin itong si Bagyong Paolo sa malaking bahagi ng northern Luzon. Sa kasalukuyan, wala pa po tayong nakataas na signal number 1. Pero gusto natin paalalahanan din yung ating mga kababayan na posible na mamaya na magtaas tayo ng signal number 1, lalo na dito sa eastern part ng Central Luzon, kung saan papunta itong si Bagyong Paolo. By the way, gusto rin po natin na banggitin na kapag nagtaas tayo ng signal number 1, ito po ay focus lamang sa hangin. Tropical cyclone wind signal number 1. And then meron din po itong lead time na 36 hours. Ibig po sabihin, kapag halimbawa tinaas na natin na signal number 1 itong probinsya ng Aurora, hindi po agad natin ito mararamdaman. Within the next 36 hours po, bago natin maramdaman yung epekto nito. At kapag sinabi natin na signal number 1, yung associated wind speed dito ay 39 hanggang 61 kilometers per hour. And then pataas po ng pataas ito habang tumataas din yung tropical cyclone wind signal number natin. Dito po sa ating slide na ito,
wala pa po tayong nakataas na gale warning. Ibig sabihin, wala pa tayong babala sa matataas na alon. Pero as early as bukas ng hapon ay magtataas na po tayo ng gale warning habang papalapit itong si Bagyong Paolo. Ibig sabihin, hindi na po natin i-encourage na magkaroon ng anumang aktibidad malapit sa ating coastal areas at ganun din, wag na po tayong papalaot para mangisda or anumang activity, lalo na kung maliit na sasakyang pandagat yung ating gagamitin. Again po, manatili po tayo na updated sa mga i-release pa ng pag-asa na issuances and warnings.